Ang ikalimang wika ni Jesus. Nauluhaw ako. Nauluhaw ako. Isang katagang madalas natin sambitan kapag tuyot na ang ating lalamunan sa ilalim na napatirik na araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hayaan ninyong dalhin ko kayo sa isang mas malalim na uri ng pagkauhaw. Ang pagkauhaw ng kaluluwa. Sa gitna ng mundong tila mabilis pa sa kidlatang takbo, tayong mga kabataang Pilipino ay nakatayo sa isang mabatang kalsada. Bitbit ang mga pangarap na minsan ay tila nagiging pabigat na krus. Nauuhaw tayo hindi sa tubig, kundi sa pag-unawa sa pagkakataon at sa katuparan ng mga pangakong tila nananatiling guhit lang sa tubig. Ang bawat patak ng pawis natin sa araw-araw ay saksi sa pagkauhaw nating makaahon mula sa putikan ng kahirapan at naipinamana sa atin ng panahon. Ngunit bago tayo makainom sa saron ng tagumpay, kailangan muna nating rasapin ang pait ng bawat pagkabigo, ang alat ng bawat luha, at ang hapdi ng bawat sugat na natatamo natin sa pakikipagsapalaran sa buhay. Ang kahirapan ay hindi lamang tungkol sa kawalan ng sikmura. Ito ay ang nakabubulag na kadijiman kapag hindi mo na makita ang dulo ng iyong pinaghihirapan. Marami sa atin ang pumasok sa eskwelahan ng butas ng swelas ng sapatos o di pumasok sa eskwelahan nang talibaon ay panalangin dahil wala nang natira sa bulsa ni nanay at tatay. Dito nagsisimula ang ating pighati. Sa mga gabing nakatingala tayo sa kisame, tinatanong ang langit kung bakit tila mailap ang swerte. Ang pagsumamo natin ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ay ang pagsigaw ng ating puso na ayaw ko na sa ganito. Gusto ko nang lumipad. Ngunit sa bawat hindi ko na kaya, may isang mitsa ng katatagan na muling nagliliyab sa ating dibdib. Dahil ang Pilipino, kapag nasasaktan, lalo tumatapang, kapag nadarapa, mas natutong kumapit sa lupa bago muling tumayo ng mas matayog kaysa dati. Ang kabiguan ay ang pinakamainit na apoy na nagpapatibay sa iyong pagkatao. Huwag kang matakot kung ikaw ay bumagsak sa pagsusulit, kung tinanggihan ka sa trabahong inaasahan mo, o kung ang negosyong pinuhunan mo ng bawat pawis ay nalugi sa isang iglap. Ang mga luhang dumadaloy sa iyong pismi ay nagsisilbing disig sa lupang iyong kinatatayuan upang sa susunod na panahon, mas malago ang bulang inyong aanihin. Hindi ba't ang ginto ay kailangan dumaan sa matinding init bago huminaw? Gayon din tayo. Ang bawat pagkakamali ay hindi tuldok na nagtatapos sa iyong kwento, kundi ito ay kuwit na nagbibigay daan sa mas malalim na kahulugan ng iyong paglalakbay. Ang pagbangon ay hindi isang mabilisang hakbang. Ito ay ang dahan-dahang pag-unat ng iyong mga kamay, ang pagpagpag ng alikabok sa iyong tuhod, at ang pagpapasya na kahit masakit pa ang katawan, hindi ka titigil hanggat hindi mo nararating ang marurok. Paano nga ba natin makakamtan ng tagumpay sa gitna ng ganitong kabuluhan? Ang susi ay hindi matatagpuan sa labas, kundi sa lalim ng iyong sariling pagkatao. Kailangan mong maging uhaw sa kaalaman at gutom sa pagkakataon at pagbabago. Ang tagumpay ay hindi binibigay sa pilak na plato. Ito ay kinukuha, ipinaglalaban, at ninanakaw mula sa mga pupunang tadhana. Huwag kang makontento sa pwede na,
dahil ang kabataang Pilipino ay nilikha para sa higit pa. Sa bawat pagsisikap, laging isaisip na ang iyong tagumpay ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa bawat taong naniniwala sa iyo noong ikaw ay wala pa. Ang pag-abot sa pangarap ay parang pag-akyat sa bundok. Mahirap, nakakahingal, at minsan ay gusto mo nang bumitaw. Ngunit kapag narating mo na ang tuktok, ang tanawin ay sapat na upang mapawi ang lahat ng pagod na iyong dinanas. Sa huli, tandaan ninyo na ang buhay ay sansining ng pagtitiis at pagwawagi. Huwag mong hayaan ang pait na nakaraan ang magdikta ng tamis na iyong kinabukasan. Ang iyong mga pighati ay ang mamapahina lamang sa isang makapal na aklat ng iyong buhay, at ikaw ang may hawak ng panulat. Maging matapang ka sa pagharap sa bukas, kahit na ang tanging bitbit mo ay ang iyong pag-auhaw sa tagumpay. Sapagkat ang taong tunay na nauuhaw ay ang siyang magsigasig na maghukay ng balon hanggang sa makakita ng tubig. Vamon Pilipino, gamitin mo ang iyong mga luha bilang tinta upang isulat ang pinakamagandang kwento ng tagumpay na narinig ng buong mundo. Huwag kang susuko dahil ang dagat hindi natutuyo at ang iyong pag-asa ay dapat na maging kasing lawak at kasing lalim nito. Ang tagumpay ay hindi dulo kundi isang bagong simula ng paglilingkod at pagbibigay inspirasyon sa iba.